Kumusta kayong lahat? Ako si Paulo Fernandez. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang mga mapanganib na nakasanayan sa umaga na lihim na pumapatay sa iyong kidney. Napakadelikado ang mga karaniwang nakasanayan na ginagawa ngang halos lahat ng matatanda tuwing umaga ay ang pangunahing salarin na lihim na pumapatay sa inyong mga kidney araw-araw. At alam ba ninyo kung ano ang pinakanakakatakot na katotohanan? Walang sakit, laknat, o anumang babala. Ang kidney, ang organ na nagpapanatiling ang buhay, ay unti-unting nasisira sa bawat oras at minuto sa ganap na katahimikan. Malalaman lamang ninyo kapag hindi na ito makakaya. Ngunit sa panahong iyon, kadalasan ay huli na at wala nang magawa. Sa loob ngang mahigit 30 taon sa trabahong ito, marami na akong nakilalang ganitong mga tao. Lumapit sila sa aking klinika na may pulang mukha at mahinahon na ngiti. Patuloy na naglalakad, regular na kumakain, at namumuhay ng may pagpipigil. Ngunit marami ang nalilito matapos makita ang resulta ng kanilang blood test. 25% na lang ang natitirang function ng inyong kidney. Kailangan ninyong magsimula ng dialysis sa susunod na linggo. Pagkatapos nun, ang tanging natitira ay mga mata na punong pagkabigla at gulat at mga tahimik na luha na bumababa sa kawalan ng pag-asa. Tanong na lumalabas na parang nakabara sa lalamunan, "Doktor, baka may pagkakamali. Healthy naman ang buhay ko. Bakit ito nangyari sa akin?" Oh, hindi sila umiinom ng alak. Hindi sila naninigarilyo. Hindi rin sila nakpupuyat. Gayunpaman, nagkaroon sila ng kidney failure. Kailangan nilang sumailalim sa dialysis. Ito ay dahil lamang sa 5 nakasanayang ugali sa umaga na napakapamilyar ngunit napakamali. Gaya ng alam ninyo, ang bawat kidney ay may humigit kumulang 1 milyong nephrons o maliliit na filter na naglilinis ng dugo, nagtatanggal ng toxins at nagre-regula ng presyon ng dugo upang mapanatiling malusok ang katawan. Ngunit kapag namatay ang mga nephron na ito, hinding-hindi na sila makakabangon, walang gamot, maging sa traditional Chinese medicine o Western medicine ang makakapag-regenerate ng nephrons. Kapag nasira ang kidney, ang tanging pagpipilian na natitira sa inyo ay dialysis o kidney transplant. 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat session. Hindi na kayo makakakain ng makapaborito ninyong pagkain ng malaya. Hindi na rin kayo makakabiyahe ng malayo. Hindi na kayo makakalakad kasama ang inyong nga apo sa parke tuwing umaga. Ang tanging matitira ay paghihigpit, pag-asa sa iba, at minsan ay kalungkutan. Ayon sa pinakabagong istatistika mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas, 1 sa 9 na matatanda ay mayroong chronic kidney disease at mahigit 90% sa kanila ay walang kamalay-malay na may sakit sila. Namumuhay sila ng normal hanggang sa araw na huminto ang paggana ng kanilang kidney. At ang mas nakakabagabag sa akin ay karamihan sa kanila ay matatanda, mga taong gustong mamuhay ng mahaba at malusok kasama ang kanilang mga anak at apo, ngunit nagtatago ang isang time bomb sa kanilang katawan nang hindi nila nalalaman. Hindi ko sinasabi ang mga ito para takutin kayo. Sinasabi ko ang mga ito dahil nasaksihan ko ang lahat ng ito at gusto kong pigilan na mangyari ito sa inyo. Habang hindi pa huli ang lahat, sa video ngayong araw, ilalabas ko ng lantaran ang 5 napakakaraniwang nakasanayan sa umaga. Ang mga nakasanayan na maaring ginawa pa ninyo ngayong umaga at kung paano nila pinapatay ang inyong mga kidney araw-araw.
Magbibigay din akong gabay kung paano suriin ang inyong sarili kung ang inyong kidney ay humihingi ng tulong sa katahimikan. At higit sa lahat, malinaw kong ipapaliwanag kung paano ibalik ang function ng kidney sa natural, simple, at ligtas na paraan nang walang mamahaling gamot o matinding paghihigpit sa dieta. Ang kalusugan sa pagtanda ay nasa inyong mga kamay at lahat ng iyon ay magsisimula bukas ng umaga. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling pindutin ang subscribe button ng channel. Hindi ito para sa akin. Para ito sa inyo, sa inyong kalusugan, at sa inyong nga mahal sa buhay. Ilang minuto lang ang kailangan para mapanood ang video. Ngunit minsan ay makakapagpahaba. Itong 10 taon ng malusok at tahimik na buhay. Sa huli, ano ang tahimik na sumisira sa inyong mga kidney araw-araw nang hindi ninyo nalalaman? Ang partikular na nakakagulat ay halos lahat sa atin ay gumagawa ng hindi bababa sa isa sa mga pagkakamaling ito. Ipapaalam ko sa inyo ang bawat pagkakamali ng tumpak, malinaw, at may praktikal na batayan. Kung napagtanto ninyo na inuulit ninyo ang isa sa mga ito tuwing umaga, huwag magpanik. Dahil magbibigay din akong nga solusyon na maaari ninyong simulan agad bukas. Mapanganib na nakasanayan. Bilang 1. Pagpunta sa banyo, pagising pa lang. Marami sa atin, lalo na ang matatanda, ang may ugali na dumiretso sa banyo pagising pa lang sa umaga. Maring makatuwiran ito dahil napakanatural na makaramdam ng paghihi pagkatapos ngang magdamag. Ngunit magugulat kayo na ang tila hindi nakakapinsalang ugali na ito ay maaring makaroon ngang malubhang epekto sa kalusugan ng kidney, lalo na sa matatanda. Sa loob nga, 6 hanggang 8 oras ngang pagtulog, hindi tayo umiinom ngang tubig ngunit tahimik. Tayong nawawalan ng tubig sa pamamagitan ng balat at pahinga. Sa madaling araw, ang dugo ay nagiging mas puro dahil sa kakulangan ng tubig at bumagal ang sirkulasyon. Ito ay isang napakasensitibong estado. Sa oras na ito, kung ihi kayo, patuloy na mawawala ang natitirang tubig sa katawan na nagiging sanhi ng pagiging mas puro ngang dugo. Ito ay partikular na delikado para sa kidney, na nangangailangan ng matatag at sapat na malabnaw na dugo upang salayin ang toxins at magsagawa ng detoxification. Kapag masyadong puro ang dugo, bumababa ang dami ng dugo na dumadaloy sa kidney at ang maliliit na unit sa loob ng kidney ay nakakaranas ng malaking presyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagisip na malusok pa sila. Ngunit kapag nagpa-eksamin, lumalabas na malubhang bumaba ang function ng kanilang kidney kahit na walang anumang malinaw na sintomas dati. Malinaw kong naaalala ang kaso ni Jose Reyes, 65, na nakatira sa Cavite. Mayroon siyang regular na pamumuhay at hindi umiinom o naninigarilyo. Ngunit mayroon siyang nakasanayan na tumagal ng mahigit 30 taon. Dumiretso siya sa banyo pagising pa lang at uminom ng tubig mamaya. Isang araw, naramdaman niya ang pagkapagod at hirap sa pahinga sa gabi, kaya kinailangan siyang maospital. Ang mapagsusuri ay nagpakita na 25% na lang ang natitirang function ng kanyang kidney. Ito ay isang malaking pagkabigla hindi lamang sa kanya kundi sa buong pamilya. Napakalinaw ang aral na nakuha mula rito. Pagkagising, dahan-dahang bumangon, uminom nga 200 ml ng maligamgam na tubig at maghintay nga mga 10 minuto para maibaling ng katawan ang sirkulasyon bago pumunta sa banyo. Ang maliit na kilos na ito ay hindi lamang nagpapalapnaw ng dugo kundi tumutulong din sa kidney na dahan-dahang magsimula
nang hindi pinipilit na magtrabaho, nang hindi handa, isang simpleng pagbabago, ngunit mapoprotektahan nito ang isang mahalagang organ sa ating katawan. Huwag hayaang magdulot ng malalaking resulta ang maliliit na ugali. Simple lang pakinggan, ngunit napakalinaw ng mga resulta. At ang susunod na sasabihin ko ay mas karaniwan pa. Isa itong ugali na naging bahagi ng pamumuhay sa umagang maraming matatanda. Mapanganib na nakasanayan. Bilang 2. Paglaktaw and almusal dahil sa pagmamadali. Alam ko na marami sa atin ang may ugali na magmadali sa kanilang araw pagising pa lang. Paghahanda ngang pagkain para sa pamilya, paglilinis ngang bahay, paghahanda para sa trabaho, o pag-ehersisyo. Sa pagmamadali, madaling nalalaktawan ang pinakamahalagang pagkain ng araw, ang almusal. Ang ilan ay nagpapaliwanag na hindi sila gutom, walang oras, o sapat na ang isang tasang kape, ngunit ang katotohanan ay ang maliit na kilos na ito ay may napakalaking kahihinatnan para sa inyong katawan, lalo na sa function ng kidney. Sa katagalan, kapag hindi kayo nag-almusal, ang inyong katawan ay nagkakamali na nag-isip na kulang ito sa enerhiya, kaya ang adrenal glands ay naglalabas ng mas maraming stress hormones upang tulungan kayong manatiling alerto at aktibo. Isa sa mga hormon na iyon ay ang cortisol, isang sangkap na maaring magpataas ng presyon ng dugo at blood sugar. Kapag ang sitwasyong ito ay naulit araw-araw, ang manggadaluyan ng dugo sa loob ng kidney ay madalas na sumisikip na nagpapataas ng presyon sa loob ng kidney, ang natural na sistema ng pagsasala ng ating katawan. Sa katagalan, ang tahimik na presyon na ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga selula ng kidney na hindi ninyo agad mararamdaman. Bukod pa rito, ang mataong lumalaktaw ng almusal ay may tendensiyang kumain ng mas marami sa tanghalian o hapunan kapag sila ay labis na gutom. Ang biglang pagkain ng marami ay nagpapataas ng blood sugar at presyon ng dugo. Ang dalawang salik na ito ay ang pangunahing sanhi na nagpapabilis ng pagbaba ng function ng kidney. Nagamot ko na si N. Elena Santos, 62, na nakatira sa Cebu. Wala siyang anumang underlying disease, hindi naninigarilyo, at hindi umiinom. Ngunit mayroon siyang nakasanayan na uminom lang ng kape sa umaga at wala ng iba pa sa loob ng 20 taon. Nang siya ay maospital dahil sa pagkapagod at pagduduwal, natuklasan ng doktor na ang kanyang creatinine level sa dugo ay doble sa normal range. Ito ay isang malinaw na tanda na nasisira ang kanyang kidney. Sa panahong iyon, humigit kumulang 50% na lang ang natitirang function ng kanyang kidney. Labis siyang nabigla dahil naniniwala siya na namuhay siya nang may pagpipigil. Ngunit dahil lamang sa paglaktaw ng almusal araw-araw, ang kanyang kidney ay tahimik na nasisira sa loob ng maraming taon. Ikinukuwento ko itong muli upang bigyang diin ang isang bagay. Hindi kailangang komplikado ang almusal. Isang mangkok ng lugaw, isang pinakuluang itlog, ilang pirasong prutas, o isang basong mainit na gatas ay sapat na upang magbigay ng enerhiya upang mapanatili ang matatak na presyon ng dugo at blood sugar na lumilikhang perpektong kondisyon para sa kidney na magtrabaho ng mas maayos. Ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nagmumula sa mga komplikadong bagay. Nagsisimula ito sa simpleng pagpipilian tuwing umaga at ang almusal ang unang pagpipilian na kontrolado ninyo. Ang paglaktaw ng almusal ay isang pagkakamali, ngunit mas delikado ang pag-almusal ng mali. Lalo na ang pagkaing maalat sa umaga ay isang bagay na ginagawa ng halos lahat sa atin araw-araw. Mapanganib na nakasanayan. Bilang 3.
Pag-almusal nang masyadong maalat. Mula pa noong una, pinanatili nga mga Pilipino ang ugali na kumay nga mga pagkaing maalat para sa almusal tulad ng sinangag at tuyo, daing, adobo o tinapa. Ito ay mga tradisyonal na pagkain na konektado sa mga alaala ng pagkabata at pagkaing pampamilya. Ngunit ang mga pamilyar na pagkain na ito ang naglalagay nga mabigat na pasanin sa kidney araw-araw at kakaunti ang nakakaalam nito. Ayon sa rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan, ang dami ngang asin sodium na dapat kainin ng isang matanda sa isang araw ay mas mababa sa 5 gramo. Ngunit sa katotohanan, ang isang almusal na binubuo lamang ng sinangag at ilang piraso ng tuyo o daing ay maaring magbigay ng higit sa 10 gramo ng asin na doble sa pinahihintulutang limitasyon. Kapag ang katawan ay kumakain ng napakaraming asin sodium, kailangan nitong humawak ng tubig upang mapanatili ang balanse. Ito ay nakpapataas ngang daming dugo at bilang resulta, nakpapataas ngang presyon ng dugo. Kapag tumaas ang presyon ng dugo, ang kidney na gumaganang filter ng dugo ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa karaniwan upang tanggalin ang labis na sodium. Sa katagalan, ang labis na trabahong ito ay sumisira sa mga daluyan ng dugo sa loob ng kidney at nagpapataas ng panganib ng kidney failure, kidney stones, at pagkawala ng kalsiyum sa pamamagitan ng ihi. Isa sa mga pasyente na ginamot ko ay si Renato Cruz, 68, na nakatira sa Davao. Malusog siya, masipag mag-ehersisyo, at hindi naninigarilyo. Ngunit mayroon siyang isang katangian. Gustong-gusto niya ang mapakaing maalat at lalo na kumakain siyang tuyo o daing tuwing umaga. Pagkatapos ng mahigit 25 taon ng pagpapanatili ng ugali na iyon, na ospital siya dahil sa pamamagang paa, hirap sa pahinga, at chronic fatigue. Nagpakita ang mapagsusuri na 15% na lang ang natitirang function ng kanyang kidney. Agad na iniutos ng doktor ang dialysis. Nang bisitahin ko siya, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Kumain lang ako nga paborito kong pakain tuwing umaga at ngayon kailangan kong magbayad ng halaga sa buong natitirang buhay ko. Ikinukuwento ko itong muli hindi para takutin kayo kundi para bigyan kayo ng babala. Sa halip na tuyo o daing, pumili ng lugaw na walang alat. Bawasan ang kimchi o pickled vegetables sa 1 o 2 piraso. Dagdagan ang mga sariwang gulay, prutas, at malinaw na tubig sa inyong almusal. Huwag hayaang ang kaunting alat na naramdaman sa dila sa umaga ay maging pasanin sa buhay para sa inyong maliit at mahalagang kidney. Sa tingin ba ninyo ay tapos na ang pinakadelikadong bahagi? Sa totoo lang, hindi. Ang susunod na pagkakamali ay kadalasang pinakamadaling mapabayaan dahil ito ay nakabalot sa pangalan ng pampalakas o health vitamins. Mapanganib na nakasanayan. Bilang 4, pag-inom ng gamot o bitamina nang walang laman ang tiyan. Maraming matatanda ang may ugali na uminom gamot o bitamina pagising pa lang. Sa tingin nila ay mas madaling tandaan kung inumin ng maaga, mas maginhawa, o mas maganda lang kung inumin ng maaga. Lalo na pagdating sa pamilyar na gamot tulad ng pain relievers, vitamin C o calcium. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang tila hindi nakakapinsalang kilos na ito kapag inulit araw-araw ay maaring magdulot ng malubhang pinsala sa kidney. Pagkatapos magpahinga sa magdamag, ang katawan ng tao ay walang laman ang tiyan, walang pagkain sa tiyan, at ang presyon ng dugo at daloy ng dugo sa bawat organ ay hindi pa matatag. Sa panahong ito, ang pag-inom agad ng pain relievers o bitamina ay naglalagay ng malaking presyon hindi lamang sa tiyan kundi pati na rin sa kidney. Lalo na kapag pumasok ito sa isang walang laman na tiyan. Ang ilang pain relievers
lalo na ang magamot sa grupo ng anti-inflammatory drugs, ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa ilang sangkap na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Kapag nabarahan ang mga proteksyon na sangkap na ito, nahiharapan ang sirkulasyon ng dugo sa mga glomerular, ang mikroskopikong filter ng kidney na naglilinis ng dugo. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pinsala at unti-unting namamatay ang mga nephrons ma unit ng pagsasala ng kidney dahil sa kakulangan ng nutrisyon, at kapag nasira ang nephrons, hindi na sila makakabangon. Hindi lamang pain relievers, kundi ang mga bitamina ay maari ding maging mapanganib kung mali ang paggamit. Ang mataas na dosis na vitamin C kapag pumasok sa katawan ay maaring maging isang uri nga acid, at kung hindi ito ganap na masala ng kidney, bubuo ito ng kidney stones. Ang maliliit na bato ay nagdudulot ng sakit at ang malalaking bato ay sumisira sa kidney. Samantala, ang vitamin D, kung labis na ginamit o ininom ng walang kontrol sa mahabang panahon, ay maaring magpataas ng calcium level sa dugo at maipon sa kidney na nagdudulot ng fibrosis sa katagalan. Nakatagpo ako isang kaso na matagal nang gumugulo sa akin. CNG Maria de la Cruz, 64, na nakatira sa Quezon City, ay mayroong mild arthritis. Sa loob ni kamatais taon, uminom siyang pain relievers at bitamina tuwing umaga bago kumain. Wala siyang kaalam-alam na ang ugali na ito ay tahimik na sumisira sa kanyang kidney araw-araw. Isang umaga, nakaramdam siyang pagkahilo, pagdudual at pagkapagod, at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Ipinakita ng mga pagsusuri na ang kanyang creatinine level ay umabot sa 618, isang emergency warning level. Agad na inutos ng mga doktor ang emergency dialysis dahil halos nawala na ang lahat ng function ng kanyang kidney. Napakalinaw ng aral na nakuha mula sa kaso ni ng De la Cruz. Ang gamot o bitamina, gaano man ito kapamilyar, ay hindi dapat inumin ng walang laman ang tiyan. Ang pinakaligtas na paraan ay inumin ito mga 30 minuto pagkatapos kumain. Sa ganitong paraan, nagsisilbing buffer ang pagkain na nagpoprotekta sa tiyan at tumutulong sa gamot na makalat ng pantay. Bukod pa rito, ang gamot ay dapat inumin lamang kapag talagang kailangan at sa ilalim ng malinaw na direksyon ng doktor. Huwag kailanman inumin ng arbitraryo sa mahabang panahon, at huwag sundin ang mga para sa mahiwagang gamot na mabuti para sa kidney. Dahil ang sa tingin ninyo ay mabuti ay minsan ay tahimik na sumisira sa inyong kidney. Tandaan, ang pagprotekta sa kidney ay nagsisimula sa maliliit na bagay, at minsan, ang simpleng pagbabago, tulad ng pag-inom ng gamot pagkatapos kumain ay makapagpapalaya sa inyo mula sa mga taon ng pagiging umaasa sa dialysis machine. At sa wakas, isang bagay na alam kong ikagugulat ng marami sa inyo, tila napaka-positibong ugali. Ngunit kung mali ang paggawa, maari nitong palala ang inyong kidney nang walang kontrol. Mapanganib na nakasanayan. Bilang 5. Masyadong maaga at masyadong matinding pag-ehersisyo. Maaring tila salungat. Tama, ang pag-ehersisyo ay isang magandang ugali at walang sinuman ang makakailanian. Ngunit kung nag-ehersisyo kayo sa maling oras, sa maling paraan, at nang hindi naunawaan ang kailangan ng inyong katawan sa umaga, ang magandang gawaing iyon ay maring maging sanhi ng pinsala, lalo na sa matatanda. Ang umaga, lalo na sa pagitan ng pat-alem at salam-ayam, ay ang oras na kakagising pa lang ng katawan pagkatapos ng mahabang gabi.
Sa panahong ito, ang temperatura ng katawan ay ang pinakamababa sa araw. Ang presyon ng dugo ay hindi pamatatag at ang katawan ay bahagyang dehydrated sa buong gabi sa pamamagitan ng pahinga at natural na proseso ng paglabas. Kung bigla kayong bumangon sa kama, nagsuot ng damit pang-ehersisyo, at agad na nagsimula ng matinding ehersisyo, tulad ng jogging, pag-akyat ng hagdan, o mabilis na pagbibisikleta ng walang kinakain o iniinom, mabibigla ang katawan. Ang pag-ehersisyo ng masyadong maaga at masyadong matindi ay nagdudulot ng mas maraming pagpapawis na nagreresulta sa karagdagang pagkawalan ng tubig sa katawan. Nagiging mas puro ang dugo, kailangang magpum ng mas malakas ang puso at tumataas ang presyon sa kidney. Maraming pag-aral sa Pilipinas ang nagpakita na ang sitwasyong ito ay maaring mag-activate ng internal response system na tinatawag na natural system na nagre-regula ng presyon ng dugo. Ang sistemang ito ay nagpapalit ng kadaluyan ng dugo, mabilis na nagpapataas ng presyon ng dugo, at naglalagay ng biglaang stress sa kidney. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-iisip na malusok sila ngunit kinakailangang maospital dahil sa cardiovascular complications o acute kidney failure sa isang umaga lamang na nag-ehersisyo sila sa maling paraan. Malinaw kong naalala ang kaso ni Jose Garcia, 71, na nakatira sa Iloilo. Sa loob ng mahigit 10 taon, mayroon siyang ugali na gumising tuwing 4 a.m. at mabilis na maglakad ng mga 5 kilometro. Ngunit isang umaga, bigla siyang natumba sa daan ng maospital. Umabot sa 230 ang kanyang presyon ng dugo at sinamahan ito acute kidney failure dahil sa labis na pag-ehersisyo ng walang kinakain o iniinom. Ang nakakagulat ay wala siyang anumang malinaw na sakit bago iyon. Mula sa kaso ni Garcia, nakuha ko ang isang mahalagang aral na gusto kong iparating sa inyo. Ang pag-ehersisyo ay isang bagay na dapat gawin, ngunit sa tamang oras. Bago mag-ehersisyo, uminom ng maligamgam na tubig at mag-stretching ng katawan ng 10,15 minuto. At ang pinakamaganda ay mag-ehersisyo ng light exercise mga 1 oras pagkatapos kumain. Sa panahong iyon, matatak na ang presyon ng dugo, may sapat ng blood sugar para magbigay ng enerhiya, at handa na ang maorgan ng katawan, lalo na ang kidney, na magtrabaho ng ligtas at epektibo. Ang isang maliit na pagbabago sa oras ay makakatulong na maiwasan ang malalaking aksidente, lalo na kapag lumampas na kayo sa 60. Mahalin ang inyong katawan, sa paraang naunawaan ito ng inyong katawan. Ang maugali na ito maagang pagpunta sa banyo, paglaktaw ng almusal, pagkain ng maalat, pag-inom ng gamot ng walang laman ang tiyan, at labis na maagang pag-ehersisyo, tila balewala. Ngunit kapag naipon sa loop ng maraming taon, unti-unti nilang sinisira ang inyong mga kidney. Tingnan ang inyong sarili ngayong umaga. Inulit ba ninyo ang isa sa mga ugaling iyon? Kung gayon, simulan ang pagbabago bukas. Ang kidney ay isang organ na hindi marunong humingi ng tulong. Huwag maghintay hanggang sa sumigaw ang kidney sa pamamagitan ng sakit o dialysis machine. Huli na iyon. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo kung paano ibalik at alagaan ang kidney sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago tuwing umaga. Ngunit una, mangyaring ipangako ito sa akin. Sisimulan ko ang pagbabago bukas.
Dahil walang sinuman ang makakapagprotekta ng malusok na kidney para sa inyo. Tanging kayo lang ang makakagawa nito para sa inyong sarili. Walang sinuman ang ipinanganak na perpekto. Lahat ay nakakamali sa maugali. Ang mahalaga ay hindi ang hindi makamali, kundi kung paano tayo magpapatuloy kapag napagtanto natin ang pagkakamaling iyon. Gusto kong samahan kayo at gabayan kayo mula sa maling pangunawa tungo sa tamang kilos. Simulan ninyo bukas ang umaga. Hindi na natin kailangang maghintay na sabihin ng doktor na kailangan nating sumailalim sa dialysis. Hindi na natin kailangang magsisi matapos mawala ang napakaraming bagay. Kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa umaga ay magdudulot ng malinaw na pagkakaiba sa inyong enerhiya, isip, at lalo na sa kalusugan ng kidney. Sa bahaging ito, nais kong ibahagi ang 3 solusyon na nakpapabuti sa kidney sa madaling araw. Ang solusyon na ito ay hindi lamang walang laman na teorya. Inilapat ko na ito sa maraming pasyente sa loob ng mahigit 30 taon ng karanasan at nasaksihan ko ang unti-unting pagaling ng kanilang kidney function. Malalaman ninyo na hindi ito mahirap. Hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan o gamot, ngunit napaka-epektibo kung patuloy na isasagawa. Unang solusyon. Simulan ang umaga sa tamang paraan upang dahan-dahang gisingin ang kidney. Pagkatapos ng magdamak ng walang iniinom na tubig, ang ating katawan ay parang makina na pansamantalang huminto. Nagiging puro ang dugo at nangangailangan ng oras ang mga organ upang muling bumalik sa normal. Kung magmamadali kayong bumangon at dumiretso sa banyo, ito ay parang pagon ngang aircon sa gitna ng tag-init na nagdudulot ng hindi kinakailangang pagkabigla at pinsala. Sa halip, ang tamang paraan ay dahan-dahang bumangon pagkagising, huminga ng malalim, at mag-relax ang ilang segundo bago gawin ang susunod na hakbang. Pagkatapos, uminom ng 150 ml hanggang 200 ml ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan, huwag lunukin ng sabay-sabay. Ang maligamgam na tubig ay nagpapalabnaw ng dugo na naging puro sa magdamag, nagpapataas ng mayos na daloy ng sirkulasyon, at tumutulong sa kidney na makatanggap ng signal upang magsimulang magtrabaho. Pagkatapos uminom ng tubig, maghintay ng mga 10 minuto bago umihi. Ang dahilan ay kailangan ng katawan na panatilihin ang kaunting tubig upang ang kidney ay dahan-dahang makapagsimula ng pagsasala ng dumi ng walang labis na presyon. Kung umihi kayo agad, mawawalan pang tubig ang katawan na magiging sanhingang muling pagiging puro ang dugo. Susunod, mag-stretching ng light exercise ng 3 hanggang 5 minuto. Magunat, paikutin ang pulso at bukong-bukong, at dahan-dahang iunat ang katawan. Ang mga kilos na ito ay napakaliit, ngunit nagpapagana ng sirkulasyon ng dugo, nagpapainit ng katawan, at tumutulong sa maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng kidney na gumana ng mas mahusay kapag ang kidney ay nagsimulang magtrabaho ng walang pakabigla. Mas mababa ang panganib ng pinsala. Pangalawang solusyon. Kumain nga almusal na nakakatulong sa pagaling ngang kidney nang hindi naglalagay ng dagdag na pasanin. Iniisip ngang maraming tao na ang almusal ay para sa enerhiya, ngunit kung mali ang piniling pagkain, kailangang magtrabaho ng may presyon ang kidney mula pa sa simula. Ang perpektong almusal ay hindi nangangailangan ng komplikadong pagluluto at sapat lamang ang mga sangkap upang mabawasan ang presyon sa kidney at suportahan ang natural na function ng pagsasala ng dugo. Ang isang magandang pagpipilian ay magsimula sa isang mangkok ng malabnaw na sopas kang gulay, halimbawa, munggo, nambula,
Namba, alimbawa, naglalaman ang munggo ng mahusay na mineral at nakakatulong ang malabnaw na sopas na replenisya ng tubig ng hindi nagdaragdag ng asin. Susunod ay isang salat ng gulay tulad ng repolyo o pipino na may kaunting langis ng sesame na nagbibigay ng hibla upang makatulong sa paglabas ng toxins at sumusuporta sa mas mayos na pagganang bituka. Ang light protein ay maaring makuha mula sa pinakuluang itlog o tokwa na madaling tunawin at hindi nagpapabigat sa paglilinis ng kidney. Ang carbohydrates ay dapat piliin na healthy varieties tulad ng oatmeal o brown rice. Ang mga varieties na ito ay nagpapanatili ng matatag na blood sugar at pinipigilan ang biglang pagtaas ng blood sugar na naglalagay ng presyon sa kidney. Bukod pa rito, ang sariwang prutas tulad ng saging, mansanas, at pras ay mahusay na pagpipilian. Pinupunan nito ang potassium, nakbabalanseng asin, at madaling tunawin. Sa ganitong paraan ng pag-almusal, binibigyan ninyo ang inyong kidney ng mayos na pagsisimula upang hindi ito mahirapan pagkatapos magising. Ang pinakamahalaga ay ganap na iwasan ang maalat na pagkain, salted food, o processed food para sa almusal. Ang isang mangkok ng maalat na sopas o ilang piraso ng kimchi ay maaring maglaman ng higit pa sa pinahihintulutang dami ng asin para sa katawan, at kapag pumasok ang asin sa katawan, kailangang magtrabaho ng doble ang kidney upang maalis ito. Ito ay isang hindi nakikita ngunit napakatotong presyon na inilalagay sa inyong mahalagang kidney. Pangatlong solusyon, inumin ang gamot sa tamang oras at mag-ehersisyo sa tamang panahon. Ang bahaging ito ay binabalewala ng maraming ngunit napakahalaga. Maraming matatanda ang may ugali na uminom ng gamot o bitamina pagising pa lang upang hindi makalimutan. Ngunit ang pag-inom nito nang walang laman ang tiyan ay maaring makaroon ng malaking epekto sa kidney at tiyan. Ang ilang gamot, kahit na supplements o herbal medicine, ay maaring makasira sa kidney kung pumasok ito sa kidney nang walang pakay na nagsisilbing buffer na nagiging sanhi ng pagliit ng maliliit na daluyan ng dugo at hindi maayos na sirkulasyon ng dugo. Kaya, kung kailangan ninyong uminom ng gamot, inumin ito 30 minuto pagkatapos kumain. Kung mayroon kayong health supplements o herbal medicine, dapat kayong kumonsulta sa doktor bago gamitin ito at huwag inumin ng arbitraryo batay sa mga ad. Tungkol sa ehersisyo, lubos akong sumusuporta sa araw-araw na ehersisyo upang mapanatili ang kalusugan. Ngunit tandaan, huwag mag-ehersisyo nang walang laman ang tiyan at huwag mag-ehersisyo nang masyadong matindi pagising pa lang. Ang pinaka-ideal na oras ay maisang oras pagkatapos kumain kapag ang katawan ay nakakain na at ang dugo ay nasa sirkulasyon na. Maari kayong maglakad ng light exercise ng mga 30 minuto o mag-yoga ng may banayat na kilos. Kung malamig ang panahon o taglamig, dapat kayong mag-warm up at mag-stretching sa loob ng bahay. Pagkatapos ay unti-unting bawasan ang bilis. Kung tama ninyong isasagawa ang tatlong solusyon na ito, tamang pagsisimula, magaan at tamang uri nga almusal, at pag-inom ng gamot at pag-ehersisyo sa tamang oras, mararamdaman ninyo ang pagbabago. Ang katawan ay magiging mas magaan, magiging mas malinaw ang isip, mas matatag ang presyon ng dugo, at mas kaunti ang presyon sa kidney. Ang mga sintomas tulad ng madalas na paghihi sa gabi, pagkapagod, at pamamaga ay unti-unting mababawasan. Alam kong habang nakikinig kayo sa kwentong ito, mayroong nga nagtataka kung maaari rin ba silang gumaling ang function ng kanilang kidney tulad ni Lola Maria. Ang sagot ay depende sa antas ng pinsala at sa individual na konstitusyon. Hindi lahat ay ganap na gumagaling, ngunit ang
Maagang interbensyon ay makakatulong upang mapanatili ang natitirang function. Ang mahalaga ay huwag hayaang masira pa ang kidney at panatilihing malusok ang natitirang nephrons. Sa patuloy na pagsasagawang nga solusyon na ito tuwing umaga, lumilikha kayo ngang isang kapaligiran kung saan ang puso ay dahan-dahan ngunit tiyak na makakagaling. Ang mga taong sinamahan ko ay hindi gumamit ng mahiwagang gamot o sumailalim sa matinding pag-ayuno, ngunit napagtanto nila ang pagkakaiba sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa unang 30 minuto tuwing umaga. Bumuti ang resulta ng blood test. Nabawasan ang pagkapagod at mas matatag ang presyon ng dugo tuwing bumibisita sila sa klinika. Sinasabi nila na pakiramdam nila ay mas magaan sila na parang bagong panganak nang walang pag-alala tungkol sa kanilang kidney. Hindi ninyo kailangang biglang baguhin ang buong buhay ninyo. Ngunit kung maglalaan kayong ilang minuto para sa inyong kidney tuwing umaga pagising, sa pamamagitan ngang pag-inom ngang tubig sa tamang oras, pagkain ngang masustansyang almusal, pag-ehersisyo ng light exercise, at pag-inom ngang gamot sa tamang oras, mapupunta kayo sa isang malusok na paglalakbay sa buhay na halos hindi ninyo pinapansin. Gaya ngang isang maliit na patak ngang tubig, kung inilagay sa tamang lugar sa tamang oras, ay maaring magdulot ng malakas na alon. Gusto kong subukan ninyo ito ngang hindi bababa sa 7 hanggang 14 na araw, itala ang mga pagbabago sa inyong katawan. Gumawa ngang maliit na tala-arawan at ihambing ang bago at pagkatapos. Nabawasan ba ang pagkapagod? Nabawasan ba ang madalas na pag-ihi sa gabi? Nabawasan ba ang pamamaga? Kung patuloy ninyo itong gagawin, naniniwala ako na mararamdaman ninyo ang malinaw na pagkakaiba. Isang kidney na gumagana ng mas maayos at isang mas magaan na buhay. Tandaan, ang oras ay hindi naghihintay sa atin, ngunit ang kidney, kung maayos na pinangangalagaan, ay maaring sumama sa atin hanggang sa katapusan ng buhay. Nararapat kayong magkaroon ng malusok na pagtanda at ang tamang umaga bukas, ang susi upang buksan ang pintuang iyon. Marahil sa sandaling ito, iniisip ninyo, sapat na ba ang ilang maliit na pagbabago sa umaga upang iligtas ang aking pagod na kidney? Naunawaan ko ang pagdududa na iyon, at sa halip na tuyong paliwanag o mahabang teorya, gusto kong magkwento sa inyo ng totoong kwento. Ang kwento ang isang matanda na nasa bingit ng dialysis, ngunit nabaliktad ang sitwasyon sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago na maaari ninyong simulan agad bukas ng umaga. Ang kanyang pangalan ay ng Esther de la Cruz, 66 taong gulang, at nakatira sa Antipolo, Pilipinas. Siya ay isang napakalinis at disiplinadong tao. Hindi siya naninigarilyo, hindi umiinom, at gumigising siya sa tamang oras araw-araw upang patuloy na mag-ehersisyo. Ngunit hindi niya alam na ang makilos na sa tingin niya ay tama ay isang double-edged sword na dahan-dahan at tahimik na sumisira sa kanyang kidney sa loob ng maraming taon. Nang una ko siyang makilala, ang kanyang creatinine level sa blood test ay umabot sa 2/8. Ito ay isang tanda na malubang bumaba ang function ng pagsasalang kanyang kidney at humigit kumulang 40% na lang ang natitira. Para sa isang normal na tao, ang creatinine level ay nakbabago sa pagitan ng 0.6 at sa 2.24, depende sa konstitusyon ng katawan. Ang bilang na 2.8 ay hindi lang isang numero. Ito ay isang babala, isang senyales na kung walang agarang pagbabago, si Lola Esther ay haharap sa dialysis sa lubeng ilang taon. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip na maghintay na lumala ang sakit, kumilos siya.
Nagsimula siya sa pinakamaliit na bagay. Tuwing umaga pagising, hindi na siya agad pumupunta sa banyo kundi uminom nga 200 ml na maligamgam na tubig upang palabnawin ang dugo at tulungan ang kidney na dahan-dahang magsimula. Hindi na rin siya kumakain ng maalat na almusal tulad ng dati. Sa halip na maalat na isda o maasim na kimchi, pinili niya ang oatmeal na may isang pinakuluang itlog at ilang pirasong pras. Ito ay masustansiya, magaan, at mabuti para sa kidney, at lalo na, hindi na siya umiinom ng gamot ng walang laman ang tiyan. Nahintay siya pagkatapos kumain at ininom lamang ang uri na inirekomenda ng doktor. Sa taglamig, sa halip na mag-ehersisyo sa labas kapag malamig, lumipat siya sa light stretching at yoga sa loop ng bahay kapag mataas ng sikat ng araw. Mas maaga rin siyang natulog upang hindi magmadali sa umaga. Pagkalipas ng isang taon, ang resulta ay ikinagulat ng kanyang doktor. Bumaba ang kanyang creatinine level sa 1.8, isang napakalinaw na pagaling. Ibig sabihin, bumalik ang function ng kanyang kidney sa mahigit 60% na halos umabot na sa ligtas na pamantayan. Ngayon, hindi na niya kailangan ng dialysis at hindi na kailangan pang uminom ng malalakas na gamot. Tuwing umaga, naglalakad siya kasama ang kanyang apo at lumalanghap ng sariwang hangin na nag-enjoy sa kanyang pagtanda ng magaan at tahimik. Malinaw kong naalala ang sinabi niya sa akin nang muli siyang magpa-check up. Kung hindi ako nakbago bago pa huli ang lahat. Marahil ngayon ay nakahiga ako sa dialysis center, tahimik na pinapanot ang paglipas ng mundo at hindi na makakabalik sa tahimik na umaga tulad ngayon. Gaya ng nakikita ninyo, hindi ito anumang himala. Hindi ito isang mahalagang gamot. Hindi rin ito isang marangyang paraan. Basta uminom lang ng tubig sa tamang oras, kumakain nga almusal sa tamang paraan at nag-ehersisyo ng sapat. Ang tatlong bagay na ito ay kayang gawin ng sinuman. Ang kwento ni Lola Esther ay hindi lamang patunay ng pagaling kundi paalala rin na kung alam natin kung paano kontrolin ng maaga. Ang katawan ay may kakayahan pa ring gumaling. Mapoprotektahan ang kidney at ang buhay sa pagtanda ay puno pa rin kapayapaan. Bukas ngang umaga, pipiliin ba ninyo ang lumang ugali? O pipiliin ninyo ang isang bagong simula, ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay na umaasa sa dialysis machine at isang malusog at magaan na pagtanda ay nagsisimula sa desisyon na gagawin ninyo sa unang 30 minuto pagkatapos ninyong magising. Mga kaibigan, hindi ako ang magdedesisyon para sa inyo, ngunit ako ang magsasabi sa inyo kung anong crossroad ang kinakaharap ninyo. Sa isang panig, mayroong buhay na 3 beses sa isang linggo, 4 na oras, nakahiga sa dialysis center, umaasa sa makina. Sa kabilang panig, mayroong buhay na sumasalubong sa mayos at malusok na umaga, naglalakad kasama ang mga apo, nag-enjoy sa almusal, at tinatamasa ang pagtanda sa tunay na kahulugan ng salita. Nasa inyong mga kamay ang desisyon, at hindi ito magsisimula bukas. Magsisimula ito bukas ng umaga. At kung ang ibinahagi ko ngayong araw ay nagpakita sa inyo na kailangan ninyong tingnan ang inyong sarili, huwag itago ang impormasyong ito sa inyong sarili. Marahil ang inyong asawa, kapatid, o kapitbahay na kasama ninyong nakaalmusal o naglalakad tuwing umaga ay paulit-ulit ding gumagawa ng mga ugali na tahimik na sumisira sa kanilang kidney nang hindi nila nalalaman. Ibahagi ang video na ito sa kanila dahil ang inyong maliit na kilos ngayong araw ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang mahirap na paglalakbay sa dialysis sa buong natitirang buhay niya. At bago matapos, gusto kong magiwan kayong pangako sa inyong sarili sa comment section. Kahit isang simpleng pangungusap lang, inom akong maligamgam na tubig tuwing umaga bago pumunta sa banyo, o babaguhin ko ang aking almusal simula bukas. Hindi ito para basahin ko,
kundi para ipaalala ninyo sa inyong sarili araw-araw. Nagsisimula ako sa isang bagong paglalakbay upang mamuhay ng mas may kamalayan, mas mahalin ang aking katawan, at protektahan ang aking kidney mula sa pinakamaliit na bagay kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng friendly, madaling maunawaan, at praktikal na payo tungkol sa pag-alaga ng kalusugan sa pagtanda ng walang mamahaling gamot o tuyong profesional na kaalaman. Pindutin ang subscribe button ng channel at ayon ang notification bell. Sa bawat paggawa ninyo nito, hindi lang ninyo ako sinusuportahan kundi nangangako rin kayo sa inyong sarili. Pinipili ko ang aktibong buhay. Pinipili ko ang mamuhay ng malusog upang hindi maging pasanin sa aking mga anak. Hindi natin kayang ibalik ang oras, ngunit kaya nating gawing mas magaan, mas aktibo, at mas malaya ang natitirang buhay natin. Hindi na kailangang humiga ng maraming oras sa dialysis center. Hindi na kailangang umasa sa gamot. Hindi na kailangang isuko ang kalayaan para sa sandaling pagsisisi. Salamat sa inyong paglaan ng oras ngayong araw upang makinig at samahan ako. Sa susunod na video, patuloy akong magbabahagi ng simple at epektibong paraan upang protektahan ang kidney, pagbutihin ang kalusugan, at ganap na tamasahin ang pagtanda kasama ang mga mahal sa buhay. Muling binibigyang diin ko na ang lahat ng ibinahagi ko ngayong araw ay para sa layunin ng pampublikong edukasyon. Kung mayroon kayong underlying disease, umiinom ng partikular na gamot, o sumasailalim sa proseso ng paggamot, dapat kayong kumonsulta sa isang espesyalista bago baguhin ang inyong dieta o pamumuhay. Naway maging tahimik at malusog kayong lahat at makita-kita tayo sa susunod na video.